Okay, good afternoon mga katrumpo. Ngayon ay susubukan natin ulit si NMAX. Ilang buwan din to siyang natambay dahil nga nagka-problema tayo sa ABS. And at the same time, nagka-problema rin tayo sa brake, sa front brake niya, no? So kung mapapansin ninyo, wala na siyang ilaw dyan kasi pinabypass ko na po ang kanyang ABS. So shout out kay Sir Melco of Melco Works sa pag-bypass ng aming ABS. Ngayon magagamit na natin si NMAX ng malayuan ulit. And yes, this is a sort of a review, no? A review of an NMAX version 1, no? And at the same time, sinusubukan natin kung gaano kaganda tong DJI na microphone na pinadala sa atin ni Radiant Moto Classic, no? Thank you very much, Radiant Moto Classic. Actually, si Radiant Moto is my eldest son, who is also enjoying rides in Leyte together with my second son, si J Moto. And yes, of course, balik tayo sa version 1 ng NMAX. Matagal na po to sa akin. It's been I think 7 years na. Because kinuha ko tong NMAX na to 2019, I think September or October. And nasa 53,000 kilometers na ang kanyang tinakbo ngayon for almost 7 years. And my honest review, okay na okay ang version 1, no? And wala naman tayong binago dito except yung dalawang shock niya sa likod, mga katrumpo. Hindi na tayo makahanap ng stock from Yamaha. So pinalitan natin ang aftermarket, which is also fitted for NMAX version 1. Nakapagpalit ako ng battery nito mga 2 years ago na. So meaning lumagpas muna ng 4 years, so almost 5 years bago napalitan yung battery niya. And fortunately nag-shutdown yung battery nung nakatambay ito sa bahay. And so far ang performance ni NMAX version 1 is of course baby scooter ng Maxi Scoot. And level of comfort depende sa daanan. Dahil alam naman ng karamihan na matagtag talaga to. Kasi this bike was designed by Europeans, no? Sa European roads. Then dinala dito sa Asia through I think Malaysia or Indonesia ang nag-build nito. And yun, I think isang reason is yung shock sa likod was designed para hindi mag-squat, no? Yung motor every time mag-accelerate o magko-cornering sa mga curbs. So yun yung purpose niya. I think that's the primary reason. Other than that, I don't think there are other reason kung bakit parang medyo stiff yung suspension niya. Ayun nga, everybody knows, ang ganda ng daan sa Europe, asphalt halos lahat. And so, para sa kanila, hindi nila mararamdaman, no? But siyempre, pagdating dito sa Pinas, that's a different story, no? Alam mo naman ang mga daan natin ngayon, no? Lalo na ngayong mga panahon, mga katrumpo. Mariano Garapon ang nangyayari sa ating gobyerno, no? Yung mga maleta dyan, no? So sana ma-resolve na yan. And anyway, balik tayo sa motorcycle, no? Wala akong masabi dito sa NMAX version 1. I've seen yung mga pag-level up nito, nagkaroon ng version 2. Then yung Technomax ngayon, no? Kung titingnan mo, medyo high-tech na talaga yung Technomax compared dito. Kasi ito, very basic pa to na scooter, eh. Wala tong charger port, walang voltmeter. Talagang lumabas to as it is, no? Talagang very basic. So wala akong masabi, no? For the past 7 years, nakailang tawid to ng Tacloban. I think tumawid ng Iloilo once. Natawid ko na ba to? Parang hindi pa ata. Hanggang ngayon, okay pa rin siya, no? Inalagaan na ng change oil. So if I am going to judge this sa stars, no? Pinakataas yung 10 star. I-rate ko siya ng 9.5 stars, no? When it comes to a medium size scooter. Yun nga lang kasi scooter pa rin to, so yung inaayawan ko is the maintenance. And kaya gusto ko na rin bumalik sa kadena, no? Sana kung matuloy yung dream natin na magkaroon ng Royal Enfield, no? Back in a man. Balik tayo sa classic, no? But as of now, we're still enjoying this bike. Yes, I'm going to ride this more often now.
dahil okay na siya, no? Once napalitan ko yung gulong nito na almost 4 years old na rin, subukan natin mag-rides ng malayo-layo. Akyat ulit tayo ng DSB and enjoy with other riders, no? It's been a while na hindi tayo nakapag-vlog. Puro mga reels lang yung ginagawa natin kasi yun nga, meron tayong action cam na DJI Action 3. Kaya lang wala tayong microphone, no? So ngayon nabigyan tayo ng pagkakataon. So actually sinusubukan ko to ngayon kung anong magiging outcome ng recording, kasi yung setup ko nito, talagang plinag ko lang dito sa DJI and then afterwards yung microphone sinabit ko lang dito sa loob ng helmet, no? Actually dito sa may cheek na part may kinat akong konti sa foam para doon siya nakaupo at hindi malaglag. So tingnan natin kung gaano katindi ang noise reduction at saka ang recording output ng DJI mic na to. Ilang beses kasi ako nag-try ng wired na microphone, yung mga mumurahin lang. So wala, maingay talaga, no? Saka hindi maganda yung labas ng recording. So dito subukan natin ngayon, naka-steady ako. Ito ngayon yung sound, normal voice. And then maya maya makalabas tayo ng Silay City. I-determine din natin kung gaano kaganda yung sound niya pag tumatakbo tayo ng more than 60 kilometers, no? Mga katrumbo. Iba talaga magmotor, no? Masarap magmotor. Nasanay kasi tayo ngayon na mag-drive ng sasakyan sa everyday. Yun nga, kasi ayaw ni Mrs. na mag-everyday tayo sa commuting ng bike. Alam mo naman, meron tayong past experience 11 years ago sa accident. So tinamaan tayo ng truck sa likod. And wala naman tayong trauma or phobia, siyempre, pero iba pa rin talaga yung everyday commuting mo. You can have the most safest transportation as you can, no? And biniyayaan tayo ng sasakyan, so yun yung ginagamit natin, no? And so lately natambay talaga tong si NMAX. But as for now, dahil naayos na siya, okay pa naman yung panggilid nito, tsaka yung belt niya, nasa 7,000 pa lang yata yung tinakbo ng belt. Tapos bagong change oil din to, so napalitan na rin yung bearing sa likod. So all in all, balik pristine yung NMAX natin. And enjoy natin to. Hopefully makapag-ride tayo ng south. Isa sa mga gusto ko talagang gawin yung sa Oriental, yung Oriental na ride from pababa ng Kabangkalan, Kawayan hanggang Sipalay papuntang Hinubaan, no? And also papuntang Pamplona and Dumaguete. So all in all, maganda pa rin takbo niya, no? So ngayon sinusubukan natin yung microphone. We're running at around 80 kilometers per hour, mga katrumbong. And mahangin ang aking helmet. Tingnan natin mamaya ang recording kung anong outcome, no? So medyo naiilang ako kasi mga katrumbo, nakasabit lang siya dito sa gilid. Naka-plug lang, walang dongle na tali, no? But gawa natin ang paraan niyan afterwards, no? So as of now, this is a test, no? So I miss riding this bike. Of course, bakasyon tayo ng Leyte, hindi naman natin ito madala. Naiiwan natin dito sa Negros. I hope totoo yung sinabi nila Radiant Moto sa Tacloban na pag uwi ko doon next year, merong classic bike silang inassemble para makasama-sama tayo mag-rides, no? At makabalik ng Juliana Seal, no? I miss that place in southern Leyte. And also Liluan. And gonna go back to Macrohon also. Last April doon kami nag-camp kasama ng mga anak ko at family ko. And I want to do that again. And I wanted to do that with a bike, no? So gawin natin, no? We're not getting younger. Hanggang kaya natin, gawin natin, mga katrumpo. Don't forget to click like and subscribe to Sensei Moto on YouTube and like us on Facebook. Magandang araw, mga katrumpo.